Inaasang mababawasan na ang pagbaha sa Malabon at Navotas dahil naisaayos na ang navigational floodgate at gumagana na rin ang halos lahat ng pumping station sa lugar. Ang detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes. Nitong nakaraang buwan, nang humugupit ang sunod-sunod na bagyo at habagat, nalubog sa baha ang malaking bahagi ng Malabon at Navotas. Maraming bahay ang pinasok ng tubig kahit wala ng pag-uulan. Baha pa rin sa dalawang lungsod. Ang sinisising dahilan, ang nasirang Malabon-Navotas Navigational Floodgate sa Barangay Tanzauno, Navotas City. Nasira ang floodgate noon pang July 2024 na naging dahilan din ng matinding baha nung umagupit ang bagyong Karina. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. What we have seen is that one of the most important parts that nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko. Ipinaayos ito agad ng Pangulo noong nakaraang taon, pero muling nasira noong Hunyo. July 1 ang unang target date na may saayos ang floodgate, pero nabigo ito. Naging July 31, pero hindi rin naabot. Matapos ito muling bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ng Department of Public Works and Highways na tapusin ang pag-aayos hanggang August 8. Pero hindi pa rin umubra. Noong Biyernes ng gabi, August 15, nang tuluyan itong may saayos at mapagana, paliwanag ng Navotas DRRMO, naging hamon sa kanila ang lalim ng tubig dahil underwater repair ito. Yung first deadline ho kasi yan actually was July 1. Opo. Pero may nakita ho sila mga nagka-crack. So kailangan ulitin ho yun. Kaya ang gusto ni Boss Toby noon, mag-hire ng expert, yung expert talaga sa welding, para gumawa ho niyan. At noon nga ho, last week, Friday, sinigurado ho ng contractor na okay na ho yung welding, wala pong kumakalas. Ipapakita ko sa inyo ngayon itong Malabon-Navotas Navigational Floodgate na matagal inayos ng DPWH na naging dahilan pa nga ng malalaking pagbaha sa Malabon at Navotas. Ito yung floodgate na yan, yung makapal na bakal, tinataas yan sa tuwing high tide para yung tubig mula sa Manila Bay ay hindi umagos o hindi umabot papunta sa Malabon-Navotas River. Sa di kalayuan ng Malabon-Navotas Navigational Floodgate, itinatayo ang Doña Aurora Pumping Station sa Barangay Tanzados. Bahagi ito ng flood control project na sinimulan pa noong 2024. Pero ang pumping station hindi pa rin napapakinabangan. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ayon sa kapitana ng barangay, walang budget issue. Pero patuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa kontraktor. Actually, maraming reasons. First is yung may mga phases kasi nung sa construction. So, right now, I think nasa phase 2 na sila nung construction. Second is that nung sinabi nila na 24 hours gusto na sana nilang mag-operate, actually, hindi kami pumayag kasi nga nasa residential area siya. So, malaking abala sa mga residente na katabi mismo nung pumping station kung 24 hours silang magpupukpok at magdidig doon sa area. Dahil naman sa pagsasaayos ng navigational floodgate, inaasahan na malaki na mababawas sa pagbaha sa Malabon at Navotas dahil halos lahat ng pumping stations sa dalawang lungsod ay gumagana. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.